Ang Rusya ay muli na namang gumagawa ng dati nitong mga kalokohan. Maling pag-angking, nasakop nila ang teritoryo. Kumikilos na, parang panalo sa digmaan kahit laging talo. Lahat ay lumalabas na. Sa Konstantinivka, todo ang mga panlilinlang na yon. Ayon sa Rusya, nakuha na nila ang mahalagang lungsod sa rehiyon ng Donetsk. Maaring talagang naniwala silang nagawa na nila ito. Pero hindi naman nangyari yon. Napilitan ng Rusya sa pinaka-nakakahiya nitong pag-atras, halb sa matalinong bitag ng Ukraine na sumisira sa mga pumapasok ng palihim. May mga grupong 3 sundalo lang ang pumapasok. Wala ni isa ang nakakalabas. Lahat ng ito ay dahil sa talino ng Ukraina. Umpisa natin sa mga maling pahayag ng Rusya. Noong Hulyo 3, iginiit ng Ministeryo ng Depensa ng Rusya na nasakop na nila ang lungsod ng Konstantinivka. Kung totoo, malaking bagay ito para sa Rusya. Kasama ito sa Donetsk Fortress Belt na kailangang wasakin ng Rusya. Kung nais nitong angkinin ang Donbas, ang lungsod ay magiging panimulang pwesto para sa mga susunod na pag-atake sa mas malalaki at matibay na pamayanan tulad ng Kramatorsk at Sloviansk. Ang punong komandante ng sandatahang lakas ng Rusya, si Valery Gerasimov, ay naiulat na nagsabi kay Putin na bumagsak na ang lungsod at ganap na kontrolado na ito ng Rusya. Laganap ang propaganda. Ayon sa CNN, sinamahan ng mga video at litrato ang anunsyo ng Russia na nagpapakita ng mga sundalong Ruso na inilaladlad ang watawat ng kanilang bansa sa sentro ng bayan at sa palibot nito. Parang mahirap yung tanggihan, di ba? Pero gaya ng madalas mangyari, hindi naman talaga nagsasabi ng totoo ang Russia. Baka akala ng Russia na nagsasabi ito ng totoo. Sirang estruktura ng command ng militar ng Russia. Kaya mahalaga lang ay maghatid ng magagandang balita kay Putin. Kahit na hindi ito sumasalamin sa totoong nangyayari. Posibleng nasa bunker si Putin. Iniisip na kontrolado na ng Russia ang Konstantinivka. Ang totoong nangyayari na hindi alam ng mga Rusong nakapuslit na gumapang palabas ng kanilang mga taguan para mag-video na may mga bandila bago muling gumapang pabalik. Pinagmamasdan ng Ukraine ang mga pangyayari. Pagkatapos ng ingranding pahayag ng Russia, agad itong itinanggi ng Ukraine. Habang lumilipas ang Hulyo, nakita natin ang dahilan. Walang nasakop ang Russia. Naakit ang mga sundalo sa nakamamatay na bitag. Unang palatandaan ng pagsara ng bitag ay mula sa ika-425 rehimientong pangsalakay ng Ukraine. Kilala bilang Skeliat, nagpadala ang regimentong ito ng tahasan at brutal na mensahe sa Telegram noong Hulyo 18. Kasama ang isang maikling video na sumusuporta sa kanilang pahayag. Simple lang ang sinabi ni Skeliat. Nagsagawa ng pagsuyod ang mga mandirigma ng Regimiento Skeliat sa Konstantinivka at itinaas ang watawat ng Ukraine. Kontrolado ng sandatahang lakas ng Ukraine ang lungsod. Simple, diretso sa punto. May pahiwatig lang kung ano talaga nangyari sa mga sundalong Ruso na nag-angkin na nasakop ang mahalagang lungsod na ito sa Donetsk. Lumabas pa ang ibang detalye at karamihan dito ay mahihinuha mo kapag alam mo ang ginagawa ni Skeliat. Hindi ito basta-bastang rehimento. Ang Skeliat ay binubuo ng ilan sa pinaka-elite na mga unit panlupa ng Ukraine. At simple ang kanilang gawain. Maganap, wasakin at lumipat sa susunod na unit ng paglusot. Ang Skeliat ay tagalinis. Hindi nila sinasakop ang mga posisyong inaatake, kundi inaalis ang kalaban. Tinutulungan sila ng impanteryang Ukranyano na muling sumasakop sa teritoryong nilinis ng Skeliat at sa gayon ay napapalaya ito. Kahit elite ang Skeliat, hindi lahat ng sundalo nila ay special forces. Karamihan pa nga ay hindi. Ang Skeliat ay binubuo ng halo ng mga batikang mandirigma at mahusay na sinanay ng mga tropang sumasalakay, pati na rin ng mga mahuhusay na sundalong impanterya at kahit mga sundalong bago pa lang sa larangan ng labanan, pero nagpapakita ng kakayahan para sa mga pagsalakay na ginagawa ng Skeliat. Ganito gumagana ang lahat ng ito. Hindi basta sumusugod ang mga sundalo ng Skeliat na naghahanap ng mga sumisingit na Ruso. Sa halip, sinusunod nila ang paraang kahalintulad ng find, fix, and finish tactic na ginamit ng US noong digmaang Vietnam. Ibang armas pero iisa ang konsepto. Una, hinahanap ni Skeliat. Karaniwan itong ginagawa gamit ang mga reconnaissance drone na sa pagkakataong ito ay lumipad sa ibabaw ng Konstantinivka para hanapin ang maliliit na grupo ng mga Russian infiltrator na nagtatago sa lungsod. Pag may grupong nakita, tinutukan agad. Pero hindi ito illegal na pustahan. Ang fix ay ang pagpapadala ng mga drone para ipitin ang mga sumusuot sa kanilang pwesto. Tinitiyak na kamatayan ang bawat tangkang pagtakas. May ilang tropang Ruso pa ring tumatakas. Agad silang pinapatay ng mga drone. Ang iba naman ay nananatili sa kanilang pwesto. Alam nilang sila ay naipit at hindi na makakatakas. Doon na kumilos si Skeliat. Minsan, ang dulo ng estratehiya ay gamit ang malalakas na munisyon para mapuksa ang mga sundalong Ruso sa pinagtataguan nila. Minsan, nagmamarsahang pumapasok ang tropa ni Skeliat na sinusuportahan ng mga drone para mapuksa ang mga sundalong iyon o pilitin silang sumuko. Pero sa lahat ng pagkakataon, pareho lang ang kinalalabasan. Isang maliit na unit ng Russia na palihim na pumapasok, na pilit pinalalaking kaya nilang kontrolin ang malaking bahagi ng lungsod, ay natatanggal sa labanan at pumapasok ang Ukraine para tuluyang mabawi ang teritoryong mahina lamang ang hawak ng Russia sa simula pa lang. Sa madaling salita, ito ang patibong na laging nabibiktima ang mga sundalo ng Russia dahil sa panlilinlang ng Ukraine. Walang pagpipilian ang mga sumusuot sapagkat inuutusan sila ng kanilang mga komander
na palihim na pumasok sa Konstantinivka. Kadalasang may maling pang-akong, may backup daw kapag nakuha na nila ang posisyon. Pero hindi kailanman dumarating ang backup. Iyan ang pinakapunto ng kasinungalingang sinusubukang ibenta ng Rusya. Sinasabi nilang kontrolado na nila ang lungsod. Pero ang totoo, palihim lang silang nagpapasok ng kaanting sundalo para magpa-picture na may watawat. Tapos magtatago ulit. Doon na sumasara ang bitag. Karaniwan, ang Skeliat ay nakamasid. Tiyak na patay na ang mga sundalong Ruso matapos magtago. Mga daga na nahuli sa bitag. At kapag ang mga grupong ito ng paglusot ay kasing liit ng 2 sundalo, tiyak na ang magiging resulta. Ilang sundalo ang pumapasok. Walang lumalabas na buhay. Dahil sa trabaho ng rehimentong Skelly at ng mga impanteryang sumusuporta sa mga pangkat ng paglusob, malayo ang sitwasyon sa Konstantinivka sa sinasabi ng Russia. Hindi pa nasakop ang lungsod. Hindi pa talaga ito nasakop. Pero mas malabo na itong mapasakamay ng Russia ngayon kaysa nung mga nakaraang buwan. Noong Hulyo 20, matapos ang halos 2 linggong kampanya, ang dating Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, ibinunyag na may natitirang 145 na sundalong Ruso na lang sa Konstantinivka. Patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na pasukin ang lungsod. Araw-araw, may 20 pag-atake sa sektor ng Konstantinivka. Pero ito ay lungsod na may 67,000 populasyon bago ang digmaan. Talaga bang may naniniwala na kayang kontrolin iyon ng 145 sundalo o kahit ng ilang daang sundalong maaring naipasok noon ng Russia sa lungsod? Mukhang naniniwala ang Russia. Pero ganun lang, ipinakita ng Ukraine sa Russia na hindi basta-basta makuha ang kontrol. Lalo na kapag ang kalaban ay isang rehimentong bihasa sa isang partikular na uri ng bitag na ginawa para kontrahin ang estratehiya ng paglusot ng Russia. Sa Konstantinivka, nailusot ng Russia sa lungsod ang ilang tauhan nito at nalipol na ang mga tauhang iyon. Sa puntong ito, baka may ilan sa inyo na nakakaramdam ng deja vu. Parang pamilyar na sa inyo ang kwentong ito. Oo, narinig nyo na. Pero hindi Konstantinivka ang tinutukoy noon. Ginamit din ng Russia ang parehong taktika at nahulog ang mga sundalo nito sa parehong bitag noong huli ng 2025. Hindi yun gumana noon at hindi rin ito gumagana ngayon. Noong Nobyembre 2025, sinabi ng Rusya na nasakop nila ang Kupiansk, isang mahalagang lungsod sa rehiyon ng Kharkiv at sentro ng Riles para sa sinumang may kontrol dito. Tulad sa Konstantinivka, agad pinabulaanan ng Ukraine ang pahayag ng Rusya. Pumunta pa si Pangulong Volodymyr Zelensky sa Kupiansk para magpa-picture bilang patunay na nagsisinungaling ang Rusya. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na walang mga sundalong Ruso sa Kupiansk. Tulad ng sa Konstantinivka, may mga sundalong nakapasok muli. Ayon sa ulat ng Pravda, mga 250 sila. Napatay sila gamit ang estratehiyang ginamit ng Skeliat na rehimento. Sa kalagitnaan ng Disyembre, 70% ng Kupiansk ay kontrolado na ng Ukraine. Hindi may kakaila ang mga pagkakatulad. Lubos na nakakahiya ang pag-atras ng mga Ruso. Natutunan natin na kapag sinabi ng Rusya na may tagumpay sila, hindi agad dapat maniwala. Kailangang manalo ng Rusya sa Konstantinivka, gaya ng kung gaano nila kinailangan nun ang Kupiansk. Pero lahat ng yon ay isang ilusyon. Muli, maling pahayag na nasakop ang lugar ng napakaliit na mga unit ng paglusot na di kayang magtagal sa teritoryo kapag nadiskubre. Dito talaga nakasalalay ang problema ng Rusya. Ipinapakita ng patibong ng Konstantinivka sa Ukraine ang mga pagkabigo ng Rusya sa lungsod at Donetsk, higit pa sa nais nilang aminin. Ang kwento ng Konstantinivka ay ukol sa mabagal na progreso at malaking pagkalugi para lamang masakop ang pinakamababang prioridad na lungsod sa Fortress Belt. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang Palabas Militar. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan. Ito ang sinusubok gawin ng Russia sa Konstantinivka. Bukod sa bigong paglusot, sinusubukan ng Russia ang pincer maneuver laban sa lungsod. Nagtipon sila ng mga 11,000 sundalo sa Konstantinivka, Druskivka Tactical Area para dito. Walang mali sa estratehiya ng Russia. Kasing tanda na ng digmaan ang pincer maneuver. Batay ito sa ideya ng pag-atake sa target mula sa 2 panig. Pinipipilit ang mga naipit na tropa na hatiin ang kanilang atensyon. Target ng Rusya ang pagsakop sa Konstantinivka sa timog-dulo ng Donetsk Fortress Belt para makasulong at masakop ang natitirang 3 lungsod sa belt na yon. Ayon sa independenteng grupo, tumataas ang gastos ng Ukraine sa pagtatanggol ng lungsod dahil sa paggamit ng pincer. Kailangan ng mas maraming tropa sa Konstantinivka para hindi makapasok ang Rusya. May sesay yang gilat ng ito at kung tama ang gawa, sapat na ang pincer para pabagsakin ang lungsod gaya ng Konstantinivka. Siguro alam mo na ang susunod naming sasabihin. Hindi maganda ang takbo ng pincer ng Rusya. Ang tunay na nakakamit ng Rusya sa kanilang pincer move ay ang bilis ng pag-usad na umaabot lang ng humigit kumulang 50 metro bawat araw. Hindi kilometro, metro. Malamang kaya mong lakarin ang ganong distansya mula sa isang dulo ng bahay mo hanggang sa kabila. At ang nakakaawang bilis ng pag-usad na ito
ay lalo pang pinapalala ng pagkawala ng napakaraming sundalo ng Rusya. Tulad ng binanggit ng New York Times, ngayon ay nawawala na ang Rusya ng 8 sundalo sa bawat isa na nawawala sa panig ng Ukraine. Lumobo na ang antas na yan mula sa dating 2 o 3 sa bawat isa, na siyang karaniwan sa malaking bahagi ng digmaan. Ipinapakita kung paano ang Konstantinivka at iba pang bahagi ng Fortress Belt mas delikado pa kaysa lungsod gaya ng Pokrovsk, kung saan nalagas na ang 10,000 sundalo ng Russia hanggang ngayon. Sa totoo lang, magagagawa lang magsara ang sipit kapag nakakagalaw ang mga tropa nito. Hindi ganito ang sitwasyon para sa mga sundalong pumapalibot sa Konstantinivka ngayon. Mabagal ang pag-usad ng Russia at malaki ang gastos nila sa tao at pera sa pagsulong sa lungsod. At hindi lang natin kailangang tingnan ang nangyayari sa Konstantinivka ngayon para makita yon. 1 taon nang sinusubukan ng Russia na sakupin ang lungsod na ito. At may timeline ang CNN na nagpapakita ng hirap ng kalagayan nila. Bumalik tayo sa Hulyo 2025. Iyon ang unang pagkakataon na ang Deep State na isang Ukrainian open source intelligence analyst iniulat na sinimulan ng mga sundalong Ruso ang paglusob sa Konstantinivka. Noong panahong yon, abala pa rin ang lungsod kahit may palatandaan ng paparating na laban ng inaasahan ng Ukraine. Tulad ng mga lambat pang isda sa kalsada na inilagay upang magsilbing proteksyon laban sa mga drone. Gayunpaman, umabot na ang Russia sa puntong kaya na nitong magsagawa ng mga pag-atake at ang Konstantinivka ay nasa bingit na ng panganib. Noong Nobyembre 2025, lalo pang lumapit ang mga puwersa ng Russia. Karamihan sa kanilang pagsulton ay nagawa sa pamamagitan ng paglusot sa mga kill zone na pinamumugaran ng mga drone sa laylayan ng lungsod. Nagsimimula na ang mga airstrike. Naglabas ng Rusya ng mga video ng mga sumalakay na nasa lungsod na. Pero hawak pa rin ng Ukraine ang sentro. Pagsapit ng Enero, bahagyang umabante ang Rusya at nagsimula ang pincer na patuloy pa ring binubuo ngayon. Pinakamagandang buwan ito para sa Rusya dahil nagsisimula na silang makaranas ng malalaking pagkalugi hanggang 35,000 patay o sugatan bawat buwan. Gayunpaman, karamihan sa sibilyan ay nakaalis na ng Konstantinivka sa panahong ito. Kung babalikan, makikita na malamang ito ang panahong inilagay ng Ukraine ang mga patibong na gagamitin paggalipas ng kalahating taon. Pagsapit ng Mayo, pumapasok na sa lungsod ang mga Rusong nakapasok ng palihim, gayon din ang mga drone. Pagkatapos ay lumabas ang mga pag-aangking nasakop na ito noong unang bahagi ng Hulyo. At alam natin ang mga nangyari mula noon. Makikita natin dito ang kwento ng pagsulong. Pero napakabagal ang pagsulong laban sa maliit na lungsod. Ayon sa CNN, 66 na kilometro kwadrado lang ang sakop ng Konstantinivka. Madali sana ito makuha kung totoo ang lakas ng puwersa ng Russia ayon kay Putin. Pero inabot ng 1 taon bago nakapagpadala ang Russia ng maliliit na unit ng sumasalakay at ilang drone sa lungsod. At napaalis na sila ng Ukraine. Halos hindi gumalaw ang pincer at hindi nadagdagan ang mga lugar na kontrolado ng Russia. Kung titingnan ang mga mapang ibinahagi ng CNN noong Hulyo 2025 at 2026, makikita natin na talagang lumiit ang kontrol ng Russia sa lugar na ito, lalo na sa hilagang kanluran ng Bakhmut. Sa madaling salita, nawawala ng teritoryo ang Russia sa paligid ng Konstantinivka. Ayon sa ulat ng Interfax noong Hulyo 21, muling nabawi ng puwersa ng Ukraine ang 43 tuldok, 37 kilometro kwadrado sa hangganan ng Donetsk at Dnipropetrovsk noong nakaraang linggo, habang ang Russia ay nakasakop lang ng 17.33 kilometro kwadrado. Hindi ganitong dominasyon ang gustong ipakita ni Putin. Lahat ng ito ay nagsasabi ng ibang kwento kumpara sa lumalabas mula sa Kremlin. Sinasabi ni Gerasimov na nasakop na ang Konstantinivka. Hindi pa, malayo pa doon. Napaalis ng Skeliat Regiment ang mga infiltrador at talagang umaabante ang Ukraine laban sa Russia. O kahit man lang ginagawang mapanganib na gray zones ang mga rehiyong hawak ng Russia. Hindi maisara ang pincer dahil hindi pa ito buo, kaya nagiging desperado na ang Russia. Ayon sa Euromaidan Press, si Andriy Kovalenko, pinuno ng Sentro ng Pagkontra sa Disinformasyon ng Ukraine, ay nagsasabing posibleng pilitin si Putin na magmobilisa ng hanggang 500,000 Ruso ngayong taglagas na maaring magdulot ng matinding pagtutol at posibleng pag-aalsa mula sa pagod na sa digmaan na populasyon ng Russia. Lahat ng ito ay para lamang mapunan ng Russia ang lumalawak na puwang sa kanilang mga linya sa silangan ng Ukraine. Ayon kay Kovalenko, ang mga na-mobilize na tropa ay maaring ipadala sa labanan sa loob ng 2 linggo mula nang tawagin sila. Ipinapakita ang desperasyon ni Putin na mag-recruit ng dagdag sundalo sa labanan at ang kawalan niya at ng kanyang mga commander ng kakayahan na makaisip ng ibang estratiya maliban sa pagsabak ng mas marami pang tao para solusyonan ang problema. Kung maganap ang mobilisasyon, posibleng bumagsak ang Konstantinivka. Pero malaki ang magiging kapalit nito kay Putin sa kanilang bansa. Iniiwasan niya ang mobilisasyon sa malaking bahagi ng digmaan sa Ukraine. Ditch may magandang dahilan. Ayaw ito ng kanyang mga tao, lalo na matapos ang napakarami ng kaswalti. Balikan natin ang mga naganap sa Konstantinivka at ang kwento nito. Sabi ng Rusya, nasakop na nila ang lungsod, pero hindi pa ito totoo. Naglatag ang Ukraine ng isang mahusay na bitag, at ang mga pumasok ng palihim na sinasabi ng Rusya na sumakop sa Konstantinivka
ay halos naubos na. Isang taon nang sinusubukan ng Rusya kunin ang lungsod na ito. Pero malayo pa rin sila. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Sa totoo lang, wala talagang hawak na baraha si Putin. Una sa lahat, iyan talaga ang dahilan ng lahat ng mga maling pahayag. Kung naniniwala si Putin sa mga general niya, kapag sinabing nakuha ng Russia ang mga lungsod, o bahagi lang siya ng palabas, ang ganitong uri ng mga maling pahayag ay para lang palabasing mas malakas ang Russia kaysa sa totoong kalagayan nito. Kailangan ito ni Putin sa dalawang dahilan. Una, gusto niyang patunayan sa mga Russian na makapangyarihan pa rin ang militar ng Russia. At ang pinakamabisang paraan para gawin yon ay palaganapin ang mga pahayag na sinasakop ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine. Pangalawa, nakatutok din si Putin sa usapang pangkapayapaan. Ayaw niyang makilahok sa mga iyon. Pero kung gagawin man niya, gagawin niya ito habang ang mga ulat tungkol sa pagsakop ng Russia sa mga teritoryo ay nagiging tampok sa mga balita. Kahit na mapatunayang mali ang mga pahayag na iyon pagkalipas ng ilang araw. Alam ni Putin na nauubusan na siya ng oras sa kanyang mga taktika ng pagpapaliban pagdating sa mga negosasyon para sa kapayapaan. Kailangan niya ng panalo kahit ano para suportahan ang pahayag niyang dapat ibigay ng Ukraine ang Donbas sa Russia para sa kapayapaan. Hindi agad magkakatotoo ang pahayag na yan. Inasahang magiging malaking tagumpay ng Russia ang Konstantinivka. Napakahalagang tagumpay sa estratehiya. Hindi biro na unang tunay na makabuluhang pagsulong ng Russia sa maraming buwan. Inasahan na mas malayo na sana ang narating ng opensiba sa Tangsibol at Tag-Inep. Nang pinlano ito ng Russia, layunin ng opensiba na wasakin ang buong linya ng kuta. Ngunit wala pang anumang makabuluhang tagumpay sa operasyon na nakamit ang opensibang iyon ayon sa Institute for the Study of War o ISW. Noong Hulyo 1, ginawa ng Russia ang kanilang pahayag tungkol sa Konstantinivka makalipas ang 2 araw. Halos tugon na nila ito at nakita natin kung paano yon nagtapos. Dahil sa sobrang bagal ng pagsulong ng Russia sa Donetsk, hindi na tiyak ng ISW kung kailan ito mapupunta sa kontrol ng Russia. Pwedeng tumagal pa ng maraming taon. Lalo na't nahihirapan ng Russia sa pinakamahinang lungsod sa linya ng mga kuta at mga kontra-atake ng Ukraine na nagbunsod sa Russia na mawala ng dating teritoryo. Tungkol naman kay Konstantinivka, nagpapatuloy pa rin ang labanan para sa lungsod. Sa ngayon, mukhang malabo nang makuha ng Russia ang buong kontrol sa lungsod bago matapos ang 2026. Kailangan pa rin itong magsinungaling tungkol sa kontrol. Kahit napipilitan ng umatras ang mga tropa nito habang lumalakas ang Ukraine at pinagsasama ang mga kuta nito sa mga kontra-atake at mga pag-atake ng drone na tumatama sa likurang bahagi ng mga puwersa ng Russia sa Donetsk, mahirap makita kung paano makakagawa ng seryosong hakbang ang Russia sa lalong madaling panahon. Hindi rin naman parang ang Konstantinivka lang ang tanging pamayan ng Ukrainian na nagbibigay ng matinding sakit ng ulo sa Russia. Sa rehiyon ng Zaporizhia, naroon ang Malatokmachka, isang munting baryo na maliit lang na bahagi ng laki ng Konstantinivka. Ang Malatokmachka ay naging 1,500 araw na bangungot para sa Rusya. Maaring mas malaki pa ang problemang ito kaysa sa Konstantinivka. Malalaman mo ang dahilan sa panonood ng video namin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami pa kaming ilalabas na video. Mag-subscribe sa Military Show at i-enable ang notifications para masiguro na isa ka sa mga unang makakapanood ng mga susunod naming video. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.